So, ito yung ating 12 volts PD cable. Maglalabas siya dito ng 12 volts para sa TV. Tapos, dito natin ilalagay sa 12 volts port na itong ating TV sa likuran. Ngayon siya ay 4 bar pa, that means siya ay full charge. Ang power bank na to guys, kahit na maliit lang siya, ay meron na rin siyang capability sa wireless charging. Tapos fast charging na rin siya. Kaya niya maglabas ng 5 volts, 9 volts at 12 volts. That's why nagagamit namin siya sa TV, sa Wi-Fi, tsaka sa 12 volts electric fan. So, kapag bumili ka nito, ganito yung matatanggap ninyo. Ayan. Ano nga ba yung laman nito? So unbox natin. Dito sa loob makakaroon tayo dito ng ating Type-C charging cable. Compatible na rin siya sa 18 watts or 12 volts. Tapos ayun lang, ito na yung ating power bank. Ganito siya kaliit. Ayan. Wireless charging, tapos sa likod ay 20 watts. Tapos sa baba naman ay meron na siyang power indicator na LED. Tapos meron na rin siyang Type-C charging port. So fast charging siya. Ang capacity ng power bank na to ay 10,000 mAh or 37 watt-hour. Kaya niya maglabas ng hanggang 12 volts or 20 watts. Ayan o. Tapos dito naman sa kanyang Type-C, kaya niyang mag-charge ng hanggang 18 watts. Tapos dito naman sa kanyang wireless charging, kaya niya hanggang 15 watts. Narito sa baba yung kanyang LED power indicator, Type-C port, tapos power button. Ayan, siya ay full charge. And then dito sa likod, meron siyang kasamang stand. Ayan, pwede kang manood ng video habang naka-charge yung cellphone mo sa wireless charging. And now, itest naman natin yung kanyang output capacity na lumalabas dito sa kanyang Type-C port kung ilan nga ba yung possible na makuha natin sa kanya. Ito na yung ating power bank. Dinidischarge ko siya sa 9 volts with 5.32 watts. So, try natin kung ilang ampere yung makukuha natin sa kanya bukas. The next day. And then, ito guys, lobat tayong ating power bank. Ayan. And, as we can see, nakakuha naman tayo ng 4.056 ampere hour. And ayun guys, dinischarge ko siya sa 9 volts at mas efficient naman pala yung kanyang 9 volts output. At nakakuha naman tayo ng mahigit 4 ampere hour or equivalent to 36 watt-hour. Kaya masasabi ko na legit naman yung kanyang capacity kasi naman yung kanyang battery capacity talaga ay nasa 37 watt-hour at nakakuha tayo ng 36 watt-hour kaya okay naman yung kanyang capacity. Ilang device nga ba ang kayang i-full charge ng maliit na power bank na to? Susubukan natin ngayon. Uunahin ko siya sa aking iPhone 5 na merong 5 watt-hour. So, ito yung ating power bank ay 4 bars. So, that means siya ay full charge. Ito namang aking iPhone 5 ay lobat na lobat na. Ito, Type-C. Tapos yung dulo ay Lightning para sa iPhone. Ayan. A few moments later. Eto guys, tumigil na yung pag-charge. Ayun na nasa 98% na itong aking iPhone 5. In that case, meron siyang overcharging protection. That means kapag malapit ng ma-full charge yung device na tina-charge mo, ay automatic na siyang titigil. Ay na yun, na full charge na itong aking iPhone 5 tapos hindi mo lang nababawasan pa yung kanyang bar. Kaya naman, try na rin natin yung iPhone 12 Pro gamit yung kanyang wireless charging. Eto guys, ang oras ngayon ay 4:40 ng hapon at itong ating power bank ay nasa 4 bar pa din. Charge natin tong iPhone 12. Ayan, nag-charge na from 9%. A few moments later. At eto guys, ang oras ngayon ay 10:23 na. Tapos itong aking cellphone ay nasa 80% pa din. Almost 6 hours na siya at hindi siya nag-charge kasi nga naman mabilis uminit yung cellphone kapag gamit natin yung kanyang wireless charging. Kaya naman tatagtayin ko na siya dyan sa wireless na yan. Tapos isa-charge ko na lang siya gamit itong ating cable na to. Ayan, ito na lang yung gagamitin ko kasi mas efficient siya. Mas mabilis siyang mapupull charge diyan. A few moments later. At eto na guys, finally, ayan na 100% na siya. At itong power bank natin ay meron pang tirang 2 bar. Ayan. Meron pa naman siyang laman. Hindi pa naman siya nalobat. And ayun, na-charge naman niya yung iPhone 12 Pro. Yun nga lang, umabot siya halos ng 6 hours. At napansin ko na mabilis uminit yung power bank pati yung cellphone. That's why, hindi siya gaanong efficient. And I recommend talaga na mas gumamit na lang tayo nitong ating Type-C port para mas efficient yung pag-charge. So ngayon, mag-another capacity test tayo. Charge ko yung iba pong devices dito. Pero this time, hindi na ako gagamit ng wireless charging kasi mabilis uminit. Isa-charge ko itong aking Tecno Camo 910 Pro na may 18 watts hour na capacity using Type-C to Type-C. So, tingnan natin kung ilang bar pa or ilang percent pa yung mababawa sa ating power bank. Ayan siya ay nag-charge na. A few moments later. At ito, full charge na itong Tecno Camo 910 Pro. Ayan, 100% na. Ito namang power bank ay meron pantirang 2 bars. At ngayon naman, habang siya ay meron pantirang 2 bars, ay i-charge ko itong aking iPhone 5. Tapos, itong mga microphone at itong speaker na to ng sabay-sabay. So, para magawa yon,
gagamit ako nitong PD cable na 12 volts ito. Tapos, isasaksak ko siya dito sa ating buck converter na maraming USB port. And then, isasaksak ko naman dito. So, ayan, gumagana na. Then, mag-charge na tayo ng sabay-sabay. Ito, Boya microphone. Dito yan. Ayan, nag-charge na. Tapos, isa pa. Ayan, nag-charge na rin. Tapos, itong iPhone 5, sama na rin natin to. Lobat na rin siya. Ayan, dito sa kabila. Ine. Ayan, 6%. Tapos, ito namang aking Xiaomi na speaker na 1200 mAh. Charge na rin natin din sa kabila. Pupunuin na natin yan. So, ayan, nagcha-charge na sila lahat sabay-sabay. So, hintayin natin sila mapuno kung ilan pa yung matitira dito sa ating power bank na 2 bars na lang. A few moments later. Eto ngayon, full charge na itong mga tinarge ko dito. Ito, full charge itong ating speaker na to. And then, itong iPhone 5 naman, ayan, full charge na rin. Yung mga Boya microphone, full charge na. Tapos, itong ating power bank ay meron pang tirang 1 bar. Yun. Hindi pa naman siya nalobat, meron pa siyang 1 bar kahit paano. And ayun, na-charge ko na yung aking Tecno Camo 19 Pro, iPhone 5, portable speaker, tapos yung Boya microphone, at meron pa siyang tirang 1 bar. Hindi pa siya nalalobat. That's why I could recommend talaga na mas gamitin natin yung kanyang Type-C charging port. Mag-wired charging na lang tayo kaysa sa wireless kasi hindi talaga siya efficient. And now, test natin yung kanyang USB port. Try natin kung kaya niya nga maglabas ng 5 volts, 9 volts, at 12 volts. Ayan, meron tayong 5 volts, and then 9 volts. Next, 12 volts. So, ayan. 15 at 20, wala na. Kaya naman niya ang 5 volts, 9 volts, at 12 volts. Legit naman. So, dahil nga kaya niya maglabas ng 12 volts, subukan natin siya sa aming 12 volts na electric fan kung mapapagana niya. Ito yung aking 12 volts decoy. Ayan. Meron siyang lagayan dito. Tapos, ito naman yung wire ng 12 volts ceiling fan. Positive yung pula, negative yung itim. Ayan. Ganyan. Tapos, hihigpitan ko lang. So, ito yung power bank natin. Ito yung aking decoy. Saksak ko na siya dito. Ayan, siya naman ay naka 12 volts output. Kaya gumagana naman sa ating 12 volts ceiling fan. And itong ceiling fan naman to, nasa 7 watts yung kanyang kinukonsume. Kaya matagal-tagal nyo na itong magagamit para sa 12 volts ceiling fan na yan. Working naman, wala naman tayong problema. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede naman gamitin yung mga cable para sa inyong wifi katulad nito. Ang gagawin lang natin, igagamit tayo nitong female jack port na to para sa 12 volts. So, ang gawin natin, tagtagin natin dito sa ating PD trigger na yan. Ayan, remove natin yan. Tapos, dito natin siya lalagay sa butas. Positive yung kulay pula. Ayan, ganito. Higpitan ng ayos para hindi siya matagtag at nang hindi papatay-patay yung electric fan. And then, isasaksak natin dito. Ayan. Tapos, ito syempre, isasaksak natin sa power bank. So, yung kahit yung 12 volts PD cable ng ating wifi, pwede siyang gamitin din eh. Ayan o. And now, ilang oras nga ba tatagal itong ating power bank na to gamit yung aming 12 volts na TV? So, para magamit natin sa ating TV, ay gagamit pa rin tayo ng PD cable katulad nito. So, ito yung ating 12 volts PD cable. Maglalabas siya dito ng 12 volts para sa TV. Tapos, dito natin ilagay sa 12 volts port itong ating TV sa likuran. Ngayon siya ay 4 bar pa at may siya ay full charge. Ang oras nga pala na ay 6:43 ng hapon. A few moments later. And then, eto namatay na yung TV natin. Lumot niya ata itong power bank. Ayan, nagbiblink na. Ang oras naman ngayon ay 8:32 PM. Medyo mainit din yung power bank. And then, para magamit natin itong ating power bank dito sa ating wifi, syempre gagamit pa rin tayo nitong ating 12 volts PD cable na to. Talagang napaka-useful itong cable na to kasi talagang marami tayong mapapagamitan. Naka-Type-C na rin siya. Isaksak natin siya dito sa ating power bank. Ayan. Tapos maglalabas siya ng 12 volts dito para magamit natin dito sa ating wifi. Power on. So ayan. Gumagana na siya. Ay matagal mo na rin magagamit itong wifi mo na to dito sa ating power bank na to. Kasi ito kasing wifi na to ay medyo unstable yung kanyang power consumption. Mas below pa siya sa 12 watts. And sa experience ko na minsan nasa 5 watts lang yung kanyang maximum power consumption. Kaya ito, 36 watt-hour divide natin sa 5 watts, magkakaroon tayo dito ng mahigit 5 hours mo siya magagamit. Medyo matagal na rin para sa maliit na power bank na to, di ba? And now, ilang oras nga ba siya bago ma-full charge? So ngayon, try natin. Na-full charge natin siya sa loob ng 4 hours.
at nakakuha tayo ng 45,729 milliwatts or 45 watt hour. And ayun na rin yung kanyang fastest charging time. Kahit gumamit pa kayo ng mataas na charger like 100 watts, yun na talaga, 4 hours na talaga yung kanyang maximum charging speed. And ayun, mabibili nga pala to sa Shopee tsaka sa Lazada. And pagtingin ko sa Shopee, meron tayo mga discount dyan. Tingnan nyo, ayan o. Click nyo lang yung link natin sa description box below. Tingnan natin kung makakaroon din kayo ng discount na katulad ng meron sa akin. Kung na-click nyo nga pala yung link natin sa Shopee at nakita nyo na merong discount, comment na kayo sa ating comment section below para ma-inform naman tayo kung meron nga tayong discount.